Huwag mong asahan na may espesyal na mangyayari ngayong araw na en. 40 taon ka na, hindi ka na bata para mag-celebrate ng birthday na parang prinsesa. Ang mga salitang yon ni Gerald ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang kalan. Hindi man lamang siya tumingin kay Naen, na natiling nakatuon ang kanyang pansin sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin, habang ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng pagmamadali at kawalan ng pakialam. Sa kusina, napatigil ang kamay ni Naen sa paghahalo ng sinangag. Ang bango ng bawang na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya dahil alam niyang paborito ito ng kanyang asawa. Ngayon ay tila nakakasulasok na amoy ng isang obligasyong walang katapusan. 5 oras pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos siyang mag-scrub ng sahig sa sala para sa gaganaping pagtitipon mamaya, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin sa pagod. Dahan-dahang ibinaba ni Naen ang sandok. Hindi siya sumagot. Sa loob ng 15 taon ng pagsasama, natutunan niyang ang pananahimik ang pinakamabisang kalasaglaban sa talim ng dila ni Gerald. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang ika-40 kaarawan, ang bawat salita ng asawa ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang lalamunan. Nga pala, pagpapatuloy ni Gerald, sabay hagis ng isang nakalukot na papel sa ibabaw ng lamesa. Ang papel ay tumama sa platito at dahan-dahang bumukas. Iyan ang listahan ng mga bisita para mamaya. 100 tao silang lahat. Siguraduhin mong sapat ang pagkain at malinis ang bawat sulok ng bahay. Nagkansela ako ng catering. Masyadong magastos. Kaya mo naman sigurong lutuin lahat yan, di ba? Para naman may pakinabang ka rito sa bahay. Tiningnan ni Naen ang listahan. 100 tao, 100 bibig na kailangang pakainin. At siya ang mag-isang gagawa niyon sa sarili niyang kaarawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papel hanggang sa maging malabo ang mga letra dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago pa man pumatak ang unang luha, muling nagsalita ang asawa. Aalis na ako. Marami akong meeting sa opisina. Huwag mo akong tatawagan para lang magtanong kung anong kulay ng tablecloth ang gagamitin mo. Ayaw ko ng istorbo. Habang papalabas si Gerald, kinuha niya ang kanyang suot na coat sa upuan. Sa mabilis niyang pagkilos, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumipad patungo sa paanan ni Naen. Hindi ito napansin ni Gerald. Narinig na lamang ni Naen ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang garahe na sinundan ng ugong ng makina ng sasakyan na palayo ng palayo. Nang mabalot ng katahimikan ng bahay, tanging ang tunog ng kumukulong tubig sa takure ang maririnig. Yumuko si Naen at pinulot ang maliit na papel. Hindi ito listahan ng mga kailangang bilhin sa palengke. Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Ang petsa. Kahapon. Ang item. Isang diamond pendant necklace. Ang halaga. 200,000 piso. Nanigas ang buong katawan ni Naen. Ang kanyang puso na kanina ay mabagal ang tibok dahil sa pagod. Ngayon ay tila hinahabol ng isang mabangis na hayop. 200,000 piso para sa isang kwintas. At ang sabi ni Gerald kanina, kailangang magtipid, kaya kinansela ang catering para sa kanyang kaarawan. Alam ni Naen, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na ang kwintas na yon ay hindi para sa kanya. Ang kanyang huling natanggap na regalo mula kay Gerald ay 5 taon na ang nakalilipas, isang bagong vacuum cleaner. Tiningnan ni Naen ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na dati ay malambot, ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at paglilinis. Ang kanyang mga kuko ay wala ng kulay dahil mas inuuna niyang bilhin ang mga pangangailangan ng kumpanya ni Gerald kaysa sa sarili niyang luho. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng isang sugat na nakikita, kundi ang sakit ng isang kaluluwang unti-unti nang namamatay
sa loob ng sarili nitong tahanan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang ayusin ang mga papeles ni Gerald, ang bawat pagkakataong tiniis niya ang pangiinsulto nito sa harap ng ibang tao. Lahat ng yon ay nagbalik sa kanyang alaala na parang isang pelikulang itim at puti. Dahan-dahan niyang nilukot ang resibo sa loob ng kanyang palad. Ramdam niya ang talim ng mga kanto ng papel na tumabaon sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang talim ng katotohanang sumasampal sa kanya ngayon. Ang bahay na ito, na itinuring niyang paraiso, ay isa palang kulungan kung saan ang kanyang pagmamahal ay ginamit na sandata laban sa kanya. Tumayo si Naen sa gitna ng kanyang kusina, mag-isa, habang ang araw ay unti-uniting sumisikat sa labas. Ngunit sa loob niya, ang kadiliman ay mas naging siksik. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na tila isang bulong mula sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hanggang kailan mo hahayaang tratuhin ka nilang basahan bago mo maalalang ikaw ang nagmamay-ari ng bahay na ito? Nabitawan ni Naen ang nilukot na resibo. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay natuyo na sa init ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang puso. Tiningnan niya ang listahan ng 100 bisita sa ibabaw ng lamesa. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malamig na determinasyon. Kung ito ang gusto ni Gerald, isang malaking pagtitipon, ibibigay niya ito. Ngunit sisiguraduhin ni Naen na ito na ang huling party na pagsisisihan ni Gerald sa buong buhay niya. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa anghang ng hinihiwang sibuyas ay parang laso na unti-unting sumasakal sa katinuan ni Naen. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa pagkakadurog ng kanyang puso dahil sa resibong natuklasan, isang panibagong dagok na naman ang kumatok sa kanyang pintuan. Hindi na naghintay ng pahintulot ang babaeng nasa labas. Ang tunog ng matutulis na takong nito na tumatama sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa katahimikan ng bahay. Si Cindy, ang batang assistant ni Gerald na laging may matatamis na ngiti. Ngunit may mga matang tila laging nanunuri at nagmamaliit. "Hi, Ate Naen. Pinapunta ako rito ni Gerald. Sabi niya, mukhang hindi mo raw kakayanin ang paghahanda para sa party mamaya. Masyado raw kasing marami ang bisita at baka mapagod ang old reliable wife niya." Ani Cindy sabay tawa ng mahinhin, ngunit ang bawat salita ay may halong pait. Napatigil si Naen sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay, na basang-basa ng tubig at amoy lansa ng karne, ay pilit niyang pinunasan sa kanyang apron. Tumingin siya kay Cindy. Ang babae ay suot ang isang hapit na dress na tila hindi angkop sa pagtulong sa kusina. Ang kanyang buhok ay maayos na maayos at ang kanyang labi ay matingkad ang pagkakapula. Isang malaking kontras sa hitsura ni Naen na gulo-gulo ang buhok at may mga bakas ng uling sa muka. "Kaya ko na ito, Cindy. 15 taon ko na itong ginagawa. Hindi ko kailangan ng tulong lalo na mula sa opisina ni Gerald." Malamig na tugon ni Naen. Ngunit hindi natinag si Cindy. Lumapit siya sa malaking kaldero ng ulam at dahan-dahang itinaas ang takip. Amoy pangkaraniwan lang, ate. Alam mo naman si Gerald, sanay sa fine dining. Baka mapahiya siya sa mga business partners niya kung ganito lang ang ihahain mo. Hayaan mo, tutulungan kitang mag-ayos ng plating. O kaya naman, ako na lang ang mag-aayos sa master's bedroom niyo para hindi ka na masyadong mapagod. Bago pa man makapagsalita si Naen, mabilis na umakyat si Cindy sa itaas. Ang bawat hakbang nito sa hagdan ay tila isang pag-angkin sa teritoryo na hindi sa kanya. Ramdam ni Naen ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Bakit kailangang sa kwarto pa nila ito magayos? Sinundan ni Naen ang babae. Naabutan niya si Cindy sa loob ng kanilang kwarto. Tinitingnan ang kanilang mga retrato ni Gerald sa dingding na may halong pangungutya. "Ang ganda naman ng kwarto niyo, ate, pero parang masyadong
Luma? Hindi ba nagsasawa si Gerald sa ganitong ayos? Tanong ni Cindy habang hinahawi ang kurtina. Cindy, lumabas ka na rito. Ako na ang bahala rito. Pilit na pinapakalma ni Naen ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa galit. Chill ka lang ate. Nagmamalasakit lang naman ako. Sige, bababa na ako para tingnan yung mga bulaklak sa baba. Sabi ni Cindy sabay lakad palabas. Ngunit sa kanyang pag-alis, sinadya niyang bungguin ang balikat ni Naen, sapat na para mapaatras ang huli. Nang maiwan si Naen sa loob ng kwarto, napaupo siya sa gilid ng kama. Ang bawat sulok ng silid na yon ay saksi sa kanyang mga pangarap at pagsisikap para sa kanilang pamilya. Dahan-dahan niyang inayos ang bedsheet na tila nag-ulo sa pag-upo ni Cindy. Sa kanyang pagyuko para ayusin ang laylayan ng kumot, isang bagay ang kuminang sa ilalim ng kanilang kama, isang bahaging madilim at madalang malinis. Inabot ito ni Naen. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang maliit at malamig na bagay, isang hikaw. Isang hikaw na may disenyong kapareho ng diamond pendant na nakita niya sa resibo ni Gerald kanina. Isang hikaw na tiyak niyang hindi sa kanya dahil ang kanyang mga tenga ay matagal nang walang suot na alahas simula nang ibenta niya ang mga ito para pandagdag sa puhunan ni Gerald noon. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala. Ang bawat paghinga ni Naen ay naging mabigat at mahapdi. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala o isang piraso ng papel. Ang katotohanan ay narito na mismo sa loob ng kanyang pinakasagradong lugar. Hinawakan ni Naen ang hikaw ng napakahigpit hanggang sa bumao ng tusok nito sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng laman. Ang mas nararamdaman niya ay ang pagguho ng huling dingding ng kanyang pagtitiis. Sa ibaba, narinig niya ang malakas na tawa ni Cindy at ang pamilyar na boses ni Gerald na kakawi pa lamang. Nagbibiruan sila. Nagtatawanan na parang sila ang tunay na mag-asawa habang siya, ang asawang nagpakahirap, ay naiwan sa itaas na hawak ang piraso ng kanilang pagtataksil. Tumingin si Naen sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahinang asawa na marunong lang sumunod. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa apoy ng isang desisyong wala nang balikan. Gerald! Cindy! Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng katahimikan. Sana ay mabusog kayo sa party na ito dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatikim kayo ng kahit anong galing sa akin. Dahan-dahan niyang itinago ang hikaw sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Ang bawat emosyong nagpahirap sa kanya nitong mga nakaraang oras ay ibinaon niya sa isang sulok ng kanyang puso, pinalitan ng isang malamig at matalas na plano. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, hudyat ng nalalapit na pagtitipon. Ngunit para kay Naen, ang dilim na ito ang magiging katuwang niya sa paghahanap ng liwanag na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang boses ng aking ina ay tila isang tanikalang ginto. Maganda pakinggan dahil sa lambing nito, ngunit sapat na mabigat para hindi ako makahinga. Habang nakatitig si Naen sa maliit na hikaw na hawak niya, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Ang pangalan ni Nanay Rosa ang lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Naen, pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan bago sinagot ang tawag. Anak, happy birthday! Ang masayang bati ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Siguradong abala ka na naman sa pagluluto para sa mga bisita ni Gerald. Napakaswerte mo talaga sa asawa mo, Naen. Isipin mo, hindi niya nakakalimutang mag-imbita ng maraming tao para lang i-celebrate ang buhay mo. Napapikit si Naen ng mariin. Ang bawat salita ng papuri ng kanyang ina para kay Gerald ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang puso. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang sabihin na ang party na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa imahe ni Gerald at para sa katuwaan ng kanyang kabit. Ngunit ang utang na loob ay isang malakas na lason sa kulturang kinalakihan niya. Opo, Nay, maraming salamat po. Tanging naisagot ni Naen, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Huwag mong kakalimutang asikasuhin ng mabuti si Gerald, ha? Alam mo namang malaki ang naitulong niya sa atin nang mamatay ang tatay mo. Siya ang nagbayad ng mga utang sa ospital at nagpatuloy ng pag-aaral ng mga kapatid mo. Huwag kang maging matigas ang ulo, anak. Ang pagsisibi sa asawa ay isang karangalan. Dagdag pa ni Aling Rosa. Nang matapos ang tawag, binitawan ni Naen ang phone at tumingin sa malayo. Ang alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas noon. Ang maliit na lupang sakahan sa probinsya na tanging pamana ng kanyang ama. Iyon ang simbolo ng dangal ng kanilang pamilya. Naalala niya kung paano ipinangako ni Gerald na pangangalagaan niya ang lupang iyon bilang tanda ng kanyang pagmamahal kay Naen. Isang kakaibang kutob ang biglang gumapang sa isipan ni Naen. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil na ito, ano pa kaya ang kinuha ni Gerald mula sa kanya? Mabilis siyang naglakad patungo sa maliit na vault sa loob ng closet, ang lugar kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang password. Ang tunog ng mekanismo ng vault na bumubukas ay tila isang pinto patungo sa isang mas madilim na katotohanan. Hinalungkat niya ang mga folder. Hinahanap niya ang asul na folder na naglalaman ng titulo ng lupa ng kanyang ama. Ngunit wala ito roon. Sa halip na ang orihinal na titulo, isang piraso ng papel mula sa isang bangko ang kanyang natagpuan. Isang notice of mortgage. Nanlaki ang mga mata ni Naen habang binabasa ang nakasulat. Isinangla ni Gerald ang lupa ng kanyang ama, 6 na buwan na ang nakalilipas upang kumuha ng malaking loan para sa isang business expansion. At dahil sa hindi nababayarang interes, ang lupa ay nasa bingit na ng foreclosure. Ang huling alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na ipinagkatiwala niya kay Gerald, ay ginamit nito para sa sariling interes at marahil para ipanggastos sa mga luho ni Cindy. Hayop ka, Gerald! Ang mahinang bulong ni Naen na puno ng puot. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo si Gerald sa pintuan, nakapamulsa at may bakas ng pagkainis sa mukha. Anong ginagawa mo rito sa taas? Kanina pa naghahanap si Cindy ng mga platong gagamitin. Ang dami pang gagawin sa baba, Naen, at ikaw ay narito lang at naghahalongkat ng kung ano-ano. Ang bulyaw ni Gerald. Dahan-dahang tumayo si Naen, itinago ang papel sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas. Ngayon, wala na siyang nakikita kundi isang estrangherong puno ng kasinungalingan. Gerald, tungkol sa lupa ni tatay. Ang simula ni Naen, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Napatigil si Gerald. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Lumapit siya kay Naen at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Huwag mo akong uumpisahan sa lupang yon, Naen. Utang mo sa akin ang lahat ng mayroon ka ngayon. Kung hindi dahil sa pera ko, matagal na kayong pulubi ng pamilya mo. Ang lupang yon ay maliit na bagay kumpara sa ginastos ko para sa inyo. Kaya huwag kang mag-inarte. Bumaba ka na at tapusin mo ang trabaho mo. At siguraduhin mong hindi ka magpapakita ng ganyang mukha sa mga bisita ko mamaya kung ayaw mong kalimutan ko na asawa kita. Binitawan niya ang braso ni Naen ng may puwersa na tila itinatapon ng isang basurang walang silbi. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto, iniwan si Naen na may mga bakas ng pasa sa braso
at isang pusong tuluyan ng naging bato. Tumitig si Naen sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang utang na loob na laging ipinapaalala ng kanyang ina ay hindi na isang utang para sa kanya. Ito ay isang nakakasakal na presyo na binayaran niya ng kanyang dangal, ng kanyang buhay, at ngayon, ng alaala ng kanyang ama. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe para sa abogadang nag-abot sa kanya ng card noong nakaraang linggo. Attorney, ituloy natin ang plano. Gusto ko siyang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niya sa akin. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang tawanan ni na Gerald at Cindy sa sala. Tila isang musika ito sa kanyang pandinig. Isang musika ng isang papatapos na kabanata. Ang bawat hakbang ni Naen ay puno ng bigat. Ngunit bawat bigat ay may kasamang paninindigan. Ang party ay magsisimula na sa loob ng ilang oras at sisiguraduhin ni Naen na bago mamatay ang mga kandila ng kanyang kaarawan, ang apoy ng katotohanan ang tutupok sa buong mundo ni Gerald. 72 oras. Iyan ang haba ng panahon na ibinigay sa akin ni Gerald para ihanda ang sarili kong libing na nakabalat kayo bilang isang marangyang pagtitipon. Sa loob ng 3 araw, ang mundo ni Naen ay umikot lamang sa pagitan ng mainit na kusina at ng maingay na palengke. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw na sa pagod. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagbubuhat ng malalaking kawa at ang kanyang mga kamay ay puno na ng maliliit na hiwa mula sa pagmamadali. Ngunit sa bawat hapdi, may isang malamig na pait na namumuo sa kanyang dibdib. Habang hinahalo niya ang dambuhalang talyasin ng asadong para sa 100 bisita, pumasok si Gerald sa kusina. Suot nito ang isang bagong suit, mabango, at halatang galing sa isang relax na hapon. Kasunod niya si Cindy, na may dalang mga shopping bags mula sa isang mamahaling mall. Naen, siguraduhin mong malambot ang karne ha? Ayokong mapahiya sa mga bisita ko at pakiayos naman ang bilis ng pagkilos mo, sabi ni Gerald habang sumisilip sa kanyang relos. Wala man lang pag-aalala sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng pawisang asawa. Oo nga, Ate Naen, nakakaawa ka naman, amoy bawang ka na hanggang kanto. Gusto mo bang hiramin ang isa sa mga pabango ko? Baka kasi himatayin ng mga bisita kapag lumapit ka para mag-serve. Dagdag ni Cindy sabay tikhim ng tawa na tila isang huni ng mapanirang ibon. Hindi kumibo si Naen. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa kumukulong sarsa. Sa bawat ikot ng sandok, iniisip niya ang lahat ng taon na ibinigay niya sa lalaking ito. Ang bawat pangarap na binitawan niya para lang maging tuntungan ni Gerald patungo sa itaas. Ngayon, siya ay naging isang anino na lamang sa sarili niyang pamamahay. Isang aninong amoy usok at bawang. Isang sandali ng katahimikan ang namayani nang tumunog ang cellphone ni Gerald. Mabilis itong lumabas ng kusina para sagutin ang tawag, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang gilid ng lamesa. Ang kanyang leather briefcase na laging nakakandado at hindi ipinapahawak kahit kanino ay bahagyang tumagilid. Ang tunog ng metal na tumatama sa sahig ay tila isang malakas na kampana sa pandinig ni Naen. Mula sa siwang ng briefcase, isang maliit na bagay ang kumawala at dahan-dahang gumulong patungo sa ilalim ng cabinet ng lababo. Isang maliit na susi. Ang susi na alam ni Naen na magbubukas sa lahat ng itinatagong dumi ng kanyang asawa. Dalian mo na riyan, Cindy. Marami pa tayong aayusin sa garden. Sigaw ni Gerald mula sa labas. Hindi na mamalayan ang nawawalang susi. Sumunod si Cindy na may huling mapanuyang tingin kay Naen bago tuluyang lumabas. Nang muling mabalot ng katahimikan ng kusina, dahan-dahang binitawan ni Naen ang sandok. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Lumuhod siya sa malamig na sahig at iniabot ang ilalim ng cabinet. Nang mahawakan niya ang maliit at malamig na metal,
Naramdaman ni Naen ang isang kakaibang kuryente. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa loob ng 72 oras ng pagdurusa, ang tadhana ay nag-abot sa kanya ng isang sandata. Tumayo siya at tiningnan ang briefcase na naiwan ni Gerald sa ibabaw ng silya. Naroon ito, tila isang misteryosong kahon na naghihintay na mabuksan. Sa gitna ng kanyang pagod, napatingin si Naen sa kanyang wedding ring. Maluwag na ito sa kanyang daliri dahil sa laki ng nabawas sa kanyang timbang mula nang magsimula ang mga lihim ni Gerald. Hinawakan niya ang sing-sing at sa isang pambihirang pagkakataon, hindi na pagmamahal ang naramdaman niya rito, kundi isang mabigat na pasanin na handa na niyang hubarin. Dahan-dahan niyang nilapitan ng briefcase. Ang bawat hakbang niya ay tila bumibitak sa sahig ng kanyang lumang buhay. Isinuot niya ang susi sa lock. Ngunit bago pa man niya ito mapihit, narinig niya ang mga yabag ni Gerald na pabalik sa kusina. Ang tunog ng mga sapatos nito sa semento ay tila isang babala. Mabilis na itinago ni Naen ang susi sa loob ng kanyang palad, sapat na para bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Nakalimutan ko ang bag ko, matigas na sabi ni Gerald pagpasok. Kinuha niya ang briefcase nang hindi man lang tinitingnan si Naen. Siguraduhin mong bago mag-alas 8, nakahanda na ang lahat. Huwag mong susubukan na mapahiya ako, Naen. Tandaan mo kung sino ang nagpapakain sa'yo. Lumabas si Gerald, dala ang bag na hindi niya alam ay wala ng proteksyon laban sa asawang minaliit niya. Naiwan si Naen sa gitna ng kusina. Ang kamao ay nanatiling nakasara ng mahigpit sa susi. Ang hapdi ng pagkabaon ng metal sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanya. Ang bawat sugat ay may kabayaran at ang gabi ng pagtutuos ay mas malapit na kaysa sa inaakala ni Gerald. Ang bawat sikreto ay may bigat at ang briefcase na ito ang naglalaman ng lahat ng kasalanang pilit na ibinaon ni Gerald sa ilalim ng aming pagsasama. Habang ang lahat ay abala sa labas para sa huling pag-aayos ng mga ilaw at mesa, ang loob ng study room ni Gerald ay tila isang libingan. Malamig, madilim, at puno ng mga multo ng nakaraan. Nakapatong ang itim na briefcase sa ibabaw ng lamesang nara. Sa loob ng ilang taon, ang bag na ito ay naging simbolo ng kapangyarihan ni Gerald, ang kaban na hinding-hindi maaaring hawakan ng isang simpleng may bahay na gaya ni Naen. Nanginginig ang mga daliri ni Naen habang inilalabas niya ang maliit na susi mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod kahit na ang aircon ay nakatodo. Dahan-dahan niyang isinuot ang susi sa maliit na siwang ng lock. Ang tunog ng mekanismo na bumubukas ay tila isang buto na nabali sa gitna ng katahimikan, maikli, matalas, at wala nang balikan. Nang bumukas ang takip ng briefcase, ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na pabango ni Gerald ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim ng amoy na yon, naroon ang masangsang na amoy ng pagtataksil. Hinalungkat ni Naen ang mga folder. Ang unang nakita niya ay mga dokumento ng kumpanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga ito, ti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi ito mga ordinaryong kontrata. Ang mga ito ay mga papeles ng isang dummy company na nakapangalan kay Cindy. Dito idinadaan ni Gerald ang mga pondo mula sa orihinal nilang negosyo. Ang negosyong itinayo nila gamit ang huling pera ng mga magulang ni Naen. Magnanakaw! Ang mahinang bulong ni Naen, ang kanyang tinig, ay nanginginig sa pagkasuklam. Hindi lamang siya niloloko ni Gerald sa kama, kundi ninanakawan din siya nito sa harap ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng mga folder, nakakita siya ng isang maliit na sobrang kulay itim. Sa loob nito ay may mga retrato. Ngunit hindi ito mga retrato ng negosyo. Ang mga ito ay mga larawan ni na Gerald at Cindy sa iba't ibang bansa. Sa Paris, sa Tokyo, sa New York. Sa mga larawang yon,
Si Gerald ay nakangiti, masaya, at may buhay sa mga mata, isang mukhang matagal nang hindi nakikita ni Naen sa kanilang sariling bahay. Sa bawat retrato, suot ni Cindy ang iba't ibang mamahaling alahas, kabilang na ang diamond pendant na nakita ni Naen sa resibo. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ni Naen ay ang huling papel sa ilalim ng lahat. Isang divorce settlement draft. Nakasulat doon na balak ni Gerald na hiwalayan siya matapos ang kanyang ika-40 kaarawan, at ang nakasaad na hatian ng ari-arian ay halos wala siyang matatanggap. Ginamit ni Gerald ang mga pekeng dokumento para ipakita na ang kumpanya ay nalulugi at walang pera, habang ang lahat ng yaman ay nailipat na sa pangalan ni Cindy. Ang bawat letra sa papel ay tila mga linta na sumisipsip sa huling pag-asa ni Naen. Ang kanyang kaarawan ay hindi selebrasyon ng kanyang buhay, kundi isang countdown para sa kanyang pagpapatalsik. Isang matunog na yabag ang narinig ni Naen mula sa koridor. Papalapit ito sa study room. Ang tunog ng sapatos ni Gerald sa kahoy na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis na ibinalik ni Naen ang mga papeles sa loob ng briefcase. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip sa bilis ng pagkilos, kahit na ang kanyang kaisipan ay parang paralisado na sa gulat. Isinara niya ang takip at mabilis na pinihit ang lock. Eksaktong pagkapihit niya ng susi, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Gerald, nakakunot ang noo at may hawak na baso ng alak. Tiningnan niya si Naen mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng hinala. "Anong ginagawa mo rito?" Ang malamig na tanong ni Gerald. Ang kanyang boses ay tila isang babala na hindi dapat balewalain. "Bakit ka pumasok sa opisina ko? Sinabi ko na sa'yo na bawal ang kahit sino rito, lalo na ikaw." Huminga ng malalim si Naen. Pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay parang sasabog na sa kaba. Ngunit sa gitna ng takot, isang pambihirang talino ang biglang sumulpot. Ang mga bulaklak para sa centerpiece, Gerald, ang nauutal niyang sagot. Ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang boses. "Nakalimutan ko kung saan mo gustong ilagay ang malalaking florera. Akala ko ay narito ka kaya pumasok ako para magtanong." Lumapit si Gerald kay Naen. Ang amoy ng alak at ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na sumasakal kay Naen. Tumingin si Gerald sa briefcase na nasa lamesa, pagkatapos ay muling tumingin sa mga mata ni Naen. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kanyang kamay. Akala ni Naen ay sasampalin siya nito, kaya napapikit siya ng mariin. Ngunit naramdaman na lamang niya ang marahas na paghila ni Gerald sa kanyang braso para ilayo siya sa lamesa. "Lumabas ka na!" Ang mahinang utos ni Gerald, ngunit ang bawat salita ay puno ng panganib. "Huwag mong susubukan na hawakan ang kahit anong gamit ko rito. Kung hindi, baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari." Hindi na sumagot si Naen. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila hinahabol pa rin ng takot. Ngunit nang makalayo na siya at makarating sa kusina, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Dinama niya ang bulsa ng kanyang apron. Naroon pa rin ang susi. At sa loob ng kanyang isipan, naroon na ang lahat ng impormasyong kailangan niya para wasakin ang mundong itinayo ni Gerald sa kasinungalingan. Tiningnan ni Naen ang orasan. 5 oras na lang bago ang party. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na ngiti. Ang bawat ebidensya na nakita niya sa loob ng briefcase ay magsisilbing mga pako sa kabaong ng career at dangal ni Gerald. Ang sining ng pagpapanggap ay isang mapait na sayaw. At ngayong gabi, sasayawin ko ito ng buong galing. Kahit na ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Bago ang malaking pagtitipon,
Inimbita ni Gerald ang ilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa isang pribadong hapunan sa isang mamahaling restaurant. Ito raw ay para i-celebrate ng maaga ang kaarawan ni Naen. Ngunit alam ni Naen na ito ay isa na namang palabas, isa na namang entablado kung saan siya ang gaganap na masunuring asawa habang ang tunay na reyna ay naghihintay sa dilim. Pagdating nila sa restaurant, ang lahat ay bumati kay Naen ng may pekeng mamangiti. Ang mga babae ay humanga sa kanyang simpleng ganda, habang ang mga lalaki ay binati si Gerald sa kanyang swerte sa pagkakaroon ng isang asawang hindi maluho. Si Naen ay ngumiti lamang, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa bawat papuri na kanyang natatanggap, nararamdaman niya ang kutsilyong nakatutok sa kanyang likuran. Naen, bakit hindi ka mag-order ng kahit ano? Huwag kang mahiya, birthday mo naman, sabi ng asawa ng isa sa mga business partners ni Gerald. Bago pa man makasagot si Naen, mabilis na sumingit si Gerald. Hayaan niyo na si Naen, hindi siya sanay sa ganitong pagkain. Mas gusto niya ng mga lutong bahay lang. Simple lang kasi ang asawa ko, sabi ni Gerald sabay tapik sa balikat ni Naen na tila ito ay isang alagang aso. Ang lahat ay tumawa at si Naen ay napilitang tumawa rin. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang bawat pangmamaliit ni Gerald ay parang gasolina na lalong nagpapaliyab sa apoy ng kanyang galit. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang abala ang lahat sa pagkukwentuhan, dahan-dahang nagpaalam si Naen na pupunta sa banyo. Ngunit sa halip na pumunta roon, lumiko siya patungo sa exit. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas, kahit saglit lang, sa nakakalasong kapaligiran na iyon. Habang nakatayo siya sa labas ng restaurant, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Isang lalaking nakauniforme ng ballet ang lumapit sa kanya. Ma'am Naen, para po sa inyo, sabi ng lalaki sabay abot ng isang maliit na business card. Nagulat si Naen. Paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan? Kinuha niya ang card. Nakasulat dito, Attorney Ricardo Vargas, Corporate at Family Law. Sa likod ng card, may isang maikling sulat kamay. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Napatulala si Naen. Sino ang abogadong ito? Paano niya nalaman ang sitwasyon niya? Sino po ang nagpapabigay nito? Tanong ni Naen sa valet. Hindi ko po kilala, ma'am. Iniwan lang po iyan ng isang kliyente kanina. Ang sabi lang po niya ay ibibigay ko sa babaeng nakaasul na bestida na asawa ni Mr. Gerald. Sagot ng valet bago bumalik sa kanyang pwesto. Tiningnan ni Naen ang kanyang suot. Isang simpleng asul na bestida. Ang tanging disenteng damit na natira sa kanyang aparador na hindi pa luma. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sino yan, Naen? Si Gerald. Nakatayo siya sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa business card na hawak ni Naen. Mabilis na itinago ni Naen ang card sa kanyang palad. Wala. Nagtanong lang yung valet kung kailangan ko na ba iparedy ang sasakyan. Ang mabilis niyang pagsisinungaling. Ngunit hindi naniwala si Gerald. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang kamay ni Naen. Ipakita mo sa akin kung ano yan. Wala nga ito, Gerald. Ano ba? Pagpupumiglas ni Naen. Kapag sinabi kong ipakita mo, ipakita mo. Sigaw ni Gerald. Hindi alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at mula sa loob, isang babaeng mukhang pamilyar ang lumabas. Ito ay isa sa mga dating kliyente ni Gerald na bigla na lang nawala matapos magreklamo ng panloloko. Gerald, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Galit na sabi ng babae. Biglang nabitawan ni Gerald si Naen. Ang kanyang atensyon ay napunta sa bagong dating. Ang gulo ay nagbigay ng pagkakataon kay Naen na mabilis na itago ang card sa loob ng kanyang sapatos. Habang nagkakagulo sa labas, pumalik si Naen sa loob ng restaurant na tila walang nangyari. Umupo siya sa kanyang upuan
Kumuha ng isang basong tubig at uminom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na malinaw. Ang business card na yon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May iba pang biktima. At ngayong gabi, ang party sa kanilang bahay ay hindi na lamang magiging isang pagtutuos sa pagitan nilang mag-asawa. Ito ay magiging isang paghuhukom. Nang bumalik si Gerald sa mesa, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabahala. Tiningnan niya si Naen ng masama, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ngumiti si Naen sa kanya. Isang ngiting mapait, ngunit may bahid ng tagumpay. Ang sayaw ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, alam na niya ang bawat susunod na hakbang. Hindi lahat ng lumuluhod sa harap ng altar ay humihingi ng tawad. Ang ilan sa atin ay humihingi ng lakas upang itama ang lahat ng mali. Ang bawat hakbang ni Naen pabalik sa sasakyan ay may kasamang hapdi. Hindi lamang dahil sa emosyong namumuo sa kanyang dibdib, kundi dahil sa maliit na business card na nakatago sa loob ng kanyang sapatos. Ang bawat kanto ng matigas na papel ay tumabaon sa kanyang balat, isang pisikal na paalala na mayroon siyang hawak na lihim na maaring magpabagsak sa tore ng kasinungalingan ni Gerald. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisilip pa lamang sa pagitan ng mga ulap, nagpaalam si Naen kay Gerald. Ginamit niya ang pinakalumang dahilan sa mundo ng mga may bahay. Kailangang bumili ng sariwang sangkap sa malayong palengke na hindi kayang dalhin ng mga delivery. Sa halip na sa palengke, tumuloy si Naen sa isang maliit at tahimik na simbahan sa labas ng lungsod. Doon, sa ilalim ng malalaking puno ng nara at sa gitna ng amoy ng kandila at insenso, naghihintay ang lalaking nagmamay-ari ng card. Si Attorney Ricardo Vargas ay hindi mukhang isang tipikal na abogado na mayabang at nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng barong Tagalog at may mga matang puno ng pag-unawa. Nang maupo si Naen sa tabi niya sa lumang bangko ng simbahan, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Salamat sa pagpunta, Ma'am Naen, ang mahinahong simula ng abogado. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Naen. Alam kong mahirap magtiwala sa isang estranghero, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Paano mo nalaman? Ang tanging naitanong ni Naen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Tila doon niya kinukuha ang huling lakas na natitira. Inilabas ni Attorney Vargas ang isang folder. Kinakatawan ko ang ilang maliliit na negosyante na niloko ng asawa mo. Ginamit niya ang pangalan mo, ang pirma mo, at ang kredibilidad mo para makuha ang tiwala nila. Bago niya itinakbo ang pera patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Cindy. Nanlamig ang buong pagkatao ni Naen. Hindi lamang siya biktima ng pagtataksil sa pag-ibig. Ginawa rin siyang kasabwat ni Gerald sa mga krimen nito nang hindi niya nalalaman. Ang bawat pirma na ibinigay niya kay Gerald sa mga gabing pagod siya at walang malay ay mga bitag na ngayon ay nakapalupot sa kanyang leeg. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Naen. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manggilid ang luha. Dahil isa rin ako sa mga biktima, Naen. Ang pagtatapat ng abogado, isang bahid ng pait ang dumaan sa kanyang mukha. Ang pamilya ko ang unang sinira ni Gerald, 10 taon na ang nakalilipas. At nangako ako na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nagbabayad ang taong yon. Inabot ni Attorney Vargas ang isang maliit na recording device kay Naen. Narito ang kailangan mo. Ang lahat ng usapan ni na Gerald at Cindy tungkol sa balak nilang pagtakas pagkatapos ng party mo. Balak kanilang iwan na may malaking utang at kaso sa gobyerno habang sila ay magpapakasaya sa ibang bansa gamit ang pera mo. Hinawakan ni Naen ang recorder. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi na ito tungkol lamang sa isang sirang kasal. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan at sa dangal ng kanyang pamilya. Ano ang kailangan kong gawin?
Ang tanong ni Naen, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang tono. Magpanggap ka, Naen. Maging ang masunuring asawa na gusto ni Gerald na makita ng lahat. Hayaan mo silang maging kampante. Sa gabi ng party, kapag ang lahat ay nakatingin, doon natin liyaban ang mitya. Bago lumisan si Naen, tumayo si Attorney Vargas at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, Naen. Ang katotohanan ay tila isang agos ng tubig. Maaaring harangan ng dam, pero sa huli, palagi itong makakahanap ng paraan para lumabas. Habang naglalakad si Naen palabas ng simbahan, naramdaman niya ang bigat ng recorder sa loob ng kanyang bag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pabigat. Ito ay isang sandata. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Gerald na may galit na mukha. Bakit ang tagal mo? Kanina pa dumating ang mga delivery ng alak. Wala kang kwenta talaga. Kahit simpleng utos hindi mo magawa ng tama. Sa halip na umiyak o sumagot ng pabalang, yumuko lamang si Naen. Pasensya na, Gerald. Marami lang tao sa palengke. Hayaan mo. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat mamaya. Tiningnan siya ni Gerald nang may halong pandidiri bago ito tumalikod. Hindi alam ni Gerald na ang asawang inaakala niyang walang kwenta ay ang mismong taong magtatapos sa kanyang maliligayang araw. Pumunta si Naen sa kusina at sinimulang ihanda ang paboritong ulam ni Gerald. Ngunit habang hinihiwa niya ang mga sangkap, may isang tanong na pumasok sa kanyang isipan na hindi nabanggit ng abogado. Sino ang kliyente na nagbigay ng business card noong nakaraang gabi? Kung hindi si Attorney Vargas, meron pa bang ibang tao na nagmamasid sa dilim? Biglang tumunog ang telepono sa sala. Walang tao roon, kundi si Naen. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga at ang pamilyar na himig ng isang kanta na dati ay paborito nilang mag-asawa ang narinig niya. Sino ito? Tanong ni Naen. Isang malamig na boses ng isang babae ang sumagot. Mag-ingat ka, Naen. Hindi lang si Gerald ang may lihim sa bahay na yan. Mas malapit ang kaaway kaysa sa iniisip mo. Namamatay ang tawag. Nanatiling nakatayo si Naen, hawak ang telepono habang ang bawat balahibo sa kanyang braso ay tumatayo. Pirma mo na lang ang kulang, Naen. Pagkatapos nito, wala ka na kailangang alalahanin pa. Ang boses ni Gerald ay tila pulot, matamis, malapot, ngunit may hatid na panganib sa bawat patak. Gabi na, at ang buong bahay ay nababalot ng bango ng mga mamahaling bulaklak na kakarating lang para sa handaan bukas. Ngunit para kay Naen, ang amoy ng mga liryo ay hindi amoy ng selebrasyon. Ito ay amoy ng isang burol. Nakatayo si Gerald sa harap niya, may hawak na pluma at isang makapal na dokumento. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lumapit siya kay Naen nang may kasamang haplos sa balikat. Isang haplos na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Naen, ngunit ngayon ay tila pagdampi ng isang malamig na ahas sa kanyang balat. Ano ito, Gerald? Mahinang tanong ni Naen. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Investment papers lang ito para sa bagong project natin, love. Alam mo naman, para sa kinabukasan natin ito. Gusto kong bago matapos ang birthday mo bukas, ayos na ang lahat para makapag-relax na tayo. Ani Gerald sabay ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila laging may hinahanap na butas sa bat ni Naen. Tiningnan ni Naen ang dokumento. Salamat sa mga babala ni Attorney Vargas. Mabilis niyang naintindihan ang mga teknikal na salita sa papel. Hindi ito investment. Ito ay isang quitclaim at waiver of rights. Kapag pumirma siya, mawawala sa kanya ang lahat ng karapatan sa kanilang conjugal properties, kabilang na ang bahay na ito at ang natitirang bahagi ng lupa ng kanyang ama. Gusto ni Gerald na maging legal ang kanyang pagiging pulubi bago pa man magsimula ang party. Bakit kailangan ngayon na, Gerald? Pagod na ako.
3 araw na akong halos walang tulog sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita mo, sabi ni Naen habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang balikat mula sa kamay ng asawa. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Gerald. Ang tamis ng kanyang boses ay napalitan ng isang mapanganib na asim. Naen, huwag kang maging matigas ang ulo. Ginagawa ko ito para sa atin. Pirmahan mo na ito para hindi na tayo mag-away. Birthday mo bukas, di ba? Ayaw mo namang maging malungkot ang espesyal na araw mo dahil lang sa isang piraso ng papel. Hindi ako pipirma, Gerald. Hindi ngayon. Matatag na sagot ni Naen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa loob-loob niya, parang gumuho ang huling tulay na nagdudugtong sa kanila. Ang lalaking ito, na hiningan niya ng proteksyon, ay siya palang kukuha ng lahat mula sa kanya. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng pluma sa lamesa ang bumasag sa katahimikan. Ang mukha ni Gerald ay namula sa galit. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Anong sabi mo? Ang bulyaw ni Gerald. Lumapit siya ng napakalapit kay Naen, sapat na para maramdaman nito ang mainit at mabahong hininga ng galit. Sa loob ng 15 taon, wala kang ginawa kundi sumunod. Ngayon, kung kailan kailangan ko ang kooperasyon mo, mag-iinarte ka? Akala mo ba may halaga ka rito kung hindi dahil sa akin? Isang hamak na kusinera ka lang na kinuha ko sa putikan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Naen. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak gaya ng dati, nanatiling nakataas ang kanyang noo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang espiritu ay tila bakal na pinanday sa apoy. Kinuha mo ako sa putikan, Gerald, o ginamit mo ang pangalan ko para makatapak ka sa itaas? Ang balik ni Naen. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa lupa ni tatay. Alam ko ang tungkol kay Cindy. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang matalim na kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Ang kanyang hinala ay naging isang ganap na takot na mabilis na napalitan ng isang mas matinding bagsik. Bigla niyang hinawakan ng marahas ang magkabilang balikat ni Naen at itinulak ito pasandal sa pader. Ang marahas na pagtama ng likod ni Naen sa semento ay nagdulot ng isang matinding kirot. Ngunit mas matindi ang hapdi ng pagpapakita ni Gerald ng kanyang tunay na anyo. Akala mo ba matatalino ka na dahil lang nalaman mo ang tungkol kay Cindy? Ang bulong ni Gerald, ang kanyang boses ay tila isang huni ng demonyo. Makinig ka sa akin, Naen. Pipirma ka sa papel na ito, bukas o mamaya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na hindi ka lang mawawalan ng bahay. Mawawalan ka rin ng dahilan para gumising sa bawat umaga. Tandaan mo, hawak ko ang pamilya mo. Isang tawag ko lang, wala nang matitirang dangal ang nanay mo sa probinsya. Binitawan niya si Naen ng may kasamang pandidiri. Tila ba may nakakahawang sakit ang asawa? Kinuha ni Gerald ang dokumento at mabilis na lumabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya nang may isang nakakakilabot na ngiti. Mag-ayos ka para bukas, Naen. Siguraduhin mong masarap ang pagkain. Dahil iyon na ang huling pagkakataon na makakatapak ka sa pamamahay na ito. Naiwan si Naen na nakasandal sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang sa takot, kundi sa isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Dahan-dahan niyang dinama ang kanyang bulsa. Naroon pa rin ang recorder mula kay Attorney Vargas at sa ilalim ng cabinet sa kusina, nakatago ang susi ng briefcase. Tumingin si Naen sa labas ng bintana. Ang dilim ng gabi ay tila mas naging siksik. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang anino ng tao na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng kanilang gate. Isang anino na tila nagmamasid. Sino ang taong iyon at bakit tila pamilyar ang kanyang tindig? Isang huling tingin ang ibinigay ni Naen sa retrato ng kanyang ama sa ibabaw ng piano. Tatay,
Bigyan niyo po ako ng lakas. Dahil bukas, tatapusin ko na ang lahat. Huwag mong dungisan ang party na ito ng mga luha mo, Naen. Ngumiti ka na parang wala kang alam. Dahil bawat bisitang darating ay titingin sa'yo bilang anino ko lamang. Ang boses ni Gerald ang gumising sa diwa ni Naen sa umaga ng kanyang ika-40 kaarawan. Habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana, ang buong kabahayan ay tila isang malaking entablado na inihahanda para sa isang trahedya. Sa labas, naririnig ang kalansing ng mga bakal na upuan na inaayos sa garden at ang tawanan ng mga tauhang nagkakabit ng mga makukulay na ilaw. Ngunit sa loob ng kusina, ang bawat hininga ni Naen ay tila isang mabigat na pasanin. Nakatayo si Naen sa harap ng malaking kalan. Hinihiwa ang mga sangkap para sa pansit. Ang pagkaing simbolo ng mahabang buhay, ngunit para sa kanya ay simbolo ng mahabang pagtitiis. Ang kanyang mga mata ay namumula hindi dahil sa puyat, kundi sa usok ng galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila isang paghihiganti, pumasok si Cindy sa kusina. Suot ni Cindy ang isang pulang-pulang bestida na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Naen ay ang nasa leeg nito, ang diamond pendant, ang kwintas na nakita ni Naen sa resibo, ang kwintas na binili ni Gerald gamit ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan. Ang ganda, di ba Ate Naen? Pang-uuyam ni Cindy habang hinahawakan ng pendant. Regalo ito ng isang taong nakakaalam kung paano pahalagahan ang ganda ng isang babae. Sabi niya, masyado raw kasing cheap ang mga luma niyang gamit sa bahay, kaya kailangan niya ng bago at kumikinang. Hindi lumingon si Naen. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo ng pagkain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagsisikap na huwag isaksak ang hawak na kutsilyo sa harap ng babaeng ito. Ang bawat salita ni Cindy ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Huwag kang mag-alala, ate. Dagdag pa ni Cindy habang lumalapit sa tenga ni Naen. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na kailangang magsuot ng apron dahil ako na ang magpapatakbo ng bahay na ito at ikaw, baka sa kalsada ka na magdiwang ng susunod mong birthday. Ang halakhak ni Cindy ay tila isang koro ng mga demonyo na umalingaw sa 4 na sulok ng kusina. Nang lumabas ang babae, binitawan ni Naen ang sandok. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at napakapit siya sa gilid ng lababo. Ang tubig na umaagos mula sa gripo ay tila sumasabay sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkaapi, naalala niya ang recorder sa kanyang bulsa, naalala niya ang mukha ni Attorney Vargas at ang pangako ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Ang bawat insulto ni Cindy ay nagsisilbing panggatong sa apoy na malapit nang tumupok sa lahat. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang mga sasakyan ay isa-isang humihinto sa harap ng kanilang gate. Ang tunog ng mga tawanan at batian sa labas ay tila isang malupit na biro para kay Naen. Nakita niya mula sa bintana si Gerald na suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Bumabati sa mga kliyente at kaibigan na tila siya ang pinakamabait at pinakamatagumpay na asawa sa mundo. Isang matandang babae ang pumasok sa kusina. Si Aling Rosa, ang ina ni Naen. Agad itong lumapit sa anak at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak, bakit narito ka pa? Ang dami ng bisita sa labas. Mag-ayos ka na. Nakakahiya kay Gerald kung makikita ka nilang ganyan ng itsura. Nay, ayoko na po. Ang tanging naisagot ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit itinatago. Anong ayaw mo? Naen, makinig ka. Ang asawa ay parang damit. Kailangang laging maayos sa paningin ng iba para hindi mapahiya ang nagsusuot. Tiisin mo na lang anak, para sa amin ng mga kapatid mo. Ang pakiusap ng kanyang ina na hindi alam ang impyernong dinadaanan ng anak.
Pumunta si Naen sa kwarto para magpalit. Ngunit bago siya makalabas, nakita niya muli ang anino sa labas ng gate. Ang taong iyon, na nakatayo pa rin sa ilalim ng poste, ay may hawak na kamera. Isang flash ng ilaw ang nakita ni Naen. Hindi lang siya ang nagmamasid. May iba pang kumuha ng ebidensya. Lumabas si Naen sa garden. Suot ang isang simpleng uniforme na ipinilit ni Gerald. Ang uniformeng nagmumukha siyang katulong sa sarili niyang party. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, dala ang isang tray ng mga inumin, narinig niya ang boses ni Gerald sa microphone. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ika-40 taon ng aking butihing asawa. Mayroon din akong isang malaking anunsyo na siguradong ikagugulat ninyong lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Gerald kay Cindy na nasa unahan at pagkatapos ay kay Naen na nasa gilid. Ang kislap sa mga mata ni Gerald ay hindi kislap ng pag-ibig, kundi ang kislap ng isang mandaragit na handa nang sumakmal sa kanyang huling biktima. Naramdaman ni Naen ang bigat ng recorder sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila sasabog na ang kanyang dibdib. Ito na ang sandali. Ang mitya ay nakasindi na. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Gerald, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng gate. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong garden. Ang lahat ay lumingon sa pintuan. Sino ang tumawag sa mga pulis? Si Attorney Vargas ba? O ang misteryosong anino sa labas? Tumingin si Gerald kay Naen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Naen ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay hindi matatalo. Naen, ano ang ginawa mo? Ang mahinang tanong ni Gerald na tanging siya lang ang nakarinig. Hindi sumagot si Naen. Tumayo siya ng tuwid. Tiningnan ng diretso ang kanyang asawa at sa gitna ng kaguluhan, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katanungang iniwan niya sa hangin ay tila isang hatol na wala ng apila. Ito ang birthday gift ko sa iyo, Gerald. Sana ay magustuhan mo. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? Ang boses ni Gerald ay bumasag sa nakakangilong katahimikan ng garden. Ang kanyang mukha, na kanina, ay punong-puno ng pagmamalaki. Ngayon ay tila isang basang papel na malapit ng mapunit. Ang mga pulis na pumasok ay hindi natinag sa kanyang pag-asta. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa damuhan ay tila mga huling tunog ng batingaw para sa kalayaan ni Gerald. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Naen sa gilid ng buffet table. Hawak pa rin niya ang tray ng mga inumin, ang kanyang mga kamay ay matatag at walang panginginig. Pinanood niya kung paano pinalibutan ng mga awtoridad ang kanyang asawa sa harap ng mga pinakaimportanteng tao sa kanilang buhay. Ang mga bisita na kanina ay abala sa pakikipagplastikan, ngayon ay abala sa pagkuha ng mga video at bulungan na tila mga bubuyog na nakakita ng biktima. Mr. Gerald, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa ilang katanungan tungkol sa mga dokumentong isinumite laban sa inyong kumpanya. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Lumingon si Gerald kay Naen. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at kalituhan. Naen, gawin mo ang trabaho mo bilang asawa. Tawagan mo ang abogado ko. Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa lang ito ng mga taong gustong sumira sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Naen ang tray. Ang tunog ng mga basong nagtatama ay tila isang malambing na musika sa kanyang pandinig. Lumapit siya kay Gerald, hindi para yakapin o protektahan ito, kundi para ayusin ang kurbata ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Bakit ako ang gagawa niyan, Gerald? Ang mahinang bulong ni Naen, sapat na para marinig lamang ng lalaking nagtraidor sa kanya. Hindi ba't sabi mo ay wala akong kwenta? Na isa lamang akong hamak na kusinera sa bahay na ito? Ang isang katulong
ay walang kakayahang magligtas ng kanyang amo. Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. Ang amoy ng alak sa kanyang bibig ay humalo sa amoy ng takot. Sa kabilang banda, si Cindy ay unti-unting umaatras patungo sa dilim. Pilit na itinatago ang diamond pendant sa loob ng kanyang damit, ngunit huli na ang lahat. Isang lalaki ang lumabas mula sa kumpol ng mga tao, si Attorney Ricardo Vargas. May hawak siyang isang remote control at itinutok ito sa malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng birthday video ni Naen. "Sandali lang po, officer," ani Attorney Vargas ng may awtoridad. "Bago niyo siya dalhin, sa tingin ko ay nararapat lang na makita ng mga naririto ang tunay na dahilan ng selebrasyong ito." Sa isang pindot, ang screen ay nagliwanag, ngunit hindi mukha ni Naen ang lumabas. Ang bawat retrato at dokumentong nakita ni Naen sa briefcase ay isa-isang bumungad sa lahat. Ang mga larawan ni na Gerald at Cindy sa ibang bansa, ang mga pirma ni Gerald sa mga dummy accounts, at ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording ng usapan nila tungkol sa pag-iwan kay Naen na walang kahit isang kusing. Ang buong garden ay napuno ng mga singhap ng pagkagulat. Ang ingay ng mga bulungan ay naging isang malakas na hiyayaw ng paghatol. Si Aling Rosa, ang ina ni Naen, ay napaupo sa silya habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa demonyong pinagsilbihan ng kanyang anak. "Hayop ka, Gerald!" sigaw ng isa sa mga business partners na naroon. "Pera namin ang ginamit mo para sa babaeng yan." Nanginginig ang buong katawan ni Gerald. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang kakampi, ngunit lahat ng mata ay puno ng pandidiri. Nang muli niyang tingnan si Naen, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kailanman nakilala. Ang babaeng dati ay yumuyuko sa bawat mura niya. Ngayon ay nakatayo nang may dangal na, tila isang reynang nakabawi ng kanyang korona. "Tapos na ang palabas, Gerald," ang malamig na sabi ni Naen. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat salita ay may bigat ng 15 taon ng pagtitiis. "Happy birthday sa akin. At sa'yo. Ito na ang huling gabing matutulog ka na may pangalang iginagalang." Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Gerald sa sasakyan, pilit itong pumupalag, sumisigaw ng mga sumpa laban kay Naen. Ang tunog ng mga posas na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa kanilang madilim na kasaysayan. Naiwan si Naen sa gitna ng garden. Ang mga ilaw ng party ay unti-unting namamatay, tila sumasabay sa pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Lumapit sa kanya si Attorney Vargas at iniabot ang isang panyo. "Tapos na, Naen. Malaya ka na," ang mahinang sabi ng abogado. Kinuha ni Naen ang panyo at pinunasan ng isang patak ng luha na hindi niya napansing dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong sasakyan ng pulis, isang anino ang muling gumalaw sa gilid ng gate. Ang misteryosong tao na kanina pa nagmamasid ay lumapit sa liwanag. Ang puso ni Naen ay tila huminto sa pagtibok nang makilala niya ang mukha ng taong iyon. "Ikaw?" Ang tanging naisambit ni Naen. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang taong nakatayo sa harap niya ay may hawak na isang lumang kwintas. Ang orihinal na kwintas ng kanyang ina na matagal nang nawawala. At sa mga mata nito, naroon ang isang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil ni Gerald. "Naen, hindi lang ang buhay mo ang ninakaw niya, pati ang pagkatao mo, ginawa niyang abo." Ang boses na yon ay tila isang kanta mula sa aking kabataan. Pamilyar, masakit, at puno ng mga alaalang pilit kong ibinaon sa limot. Habang ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahang naglalaho sa dulo ng kalsada, naiwan ang katahimikan sa garden na tila isang makapal na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Ang mga tirang pagkain sa buffet table
Ang mga basong may bakas pa ng alak at ang mga upuang nagkalat ay piping saksi sa pagtatapos ng aking 15 taong pagdurusa. Nakatayo sa harap ko ang lalaking kanina pa nagmamasid sa dilim. Si Lucas, ang aking kapatid na pinalayas ni Gerald 10 taon na ang nakalilipas matapos itong bintangan ng pagnanakaw sa kumpanya. Tumingin ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang parehong sakit na nararamdaman ko. Isang sakit na dulot ng iisang tao. Dahan-dahang iniabot ni Lucas ang lumang kwintas na ginto. Ang kwintas ng birhen na tanging pamana ng aming ina. Sabi ni Gerald sa iyo na isang lako ito para sa sugal, diba? Pero ang totoo, Naen, siya ang kumuha nito. Ginamit niya ang kwintas na ito para bayaran ang unang condo unit na ibinigay niya kay Cindy. Naramdaman ni Naen ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat kasinungalingan ni Gerald ay tila mga sapot ng gagamba na dahan-dahang tinatanggal, inilalantad, ang isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi lang siya pinagtaksilan bilang asawa. Ninakawan siya ng pamilya, ng kapatid, at ng bawat alaala ng kanyang mga magulang. Lucas! Ang tanging naisambit ni Naen bago siya tuluyang napaupo sa damuhan. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng mga bisita, ngayon ay malayang dumadaloy. Hindi para kay Gerald, kundi para sa lahat ng taon na nawala sa kanya. Lumapit si Lucas at naramdaman ni Naen ang mahigpit at mainit na yakap ng isang tunay na kapamilya. Isang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng malamig na mansyong ito. Sa gitna ng dilim ng garden, ang magkapatid ay nanatiling magkayakap habang ang hangin ng gabi ay tila bumubulong ng mga salitang humihingi ng patawad. Kasama ko si Attorney Vargas Naen, bulong ni Lucas. Kami ang nagpadala ng mga retrato. Kami ang nagmanman sa bawat galaw niya. Hindi ka namin iniwan, kahit kailan. Nabalik ang diwa ni Naen nang marinig niya ang isang kalabog mula sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga bumabagsak na gamit ay nanggagaling sa itaas. Sa kanilang kwarto, mabilis silang tumakbo ni Lucas patungo sa loob. At doon ay nakita nila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Si Cindy, ang babaeng akala ni Naen ay tumakas na kasabay ng gulo sa garden, ay naroon sa harap ng nakabukas na vault ni Gerald. Ang kanyang pulang bestida ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga alahas at bundle ng pera na pilit niyang isinisilid sa isang malaking bag. Wala kayong makukuha rito. Akin ang lahat ng ito. Ipinangako ito ni Gerald sa akin. Sigaw ni Cindy. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman at takot. Tiningnan ni Naen ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman niya para kay Cindy, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang taong naniwala na ang kaligayahan ay mabibili ng nakaw na yaman at sirang pamilya. Iwan mo ang mga yan, Cindy. Wala ka nang makukuha sa bahay na ito, ang malamig na sabi ni Naen. At sino ka para utusan ako? Ang isang tinalikurang asawa? Mag-isa ka na lang ngayon, Naen. Pare-pareho tayong talunan. Ang hiyaw ni Cindy habang pilit na tumatakbo palabas ng kwarto. Dala ang bag na puno ng ninakaw na yaman. Sinubukang habulin ni Lucas ang babae, ngunit pinigilan siya ni Naen. Hinawakan ni Naen ang braso ng kanyang kapatid at dahan-dahang umiling. Hayaan mo siya, Lucas. Ang perang yan, ang magiging sumpa niya. Ang mahalaga ay narito ka at tapos na ang lahat, sabi ni Naen. Pumunta si Naen sa bintana ng kanilang kwarto. Pinanood niya ang anino ni Cindy na mabilis na naglalakad palabas ng kanilang gate, bit-bit ang mabigat na bag. Ngunit sa dulo ng kalsada, nakita ni Naen ang isa pang sasakyan na naghihintay. Isang sasakyang hindi pulis, kundi isang itim na van na walang plate number. Nakita ni Naen
kung paano kinuha ng mga lalaking nasa loob ng van ang bag mula kay Cindy bago siya itinulak sa kalsada. Ang bawat pangarap ni Cindy ay naglaho sa loob ng ilang segundo sa madilim na kalsada. Nakahinga ng maluwag si Naen, ngunit may isang malaking katanungan na nanatili sa kanyang isipan. Kung si Lucas at Attorney Vargas ang nagmamanman kay Gerald, sino ang mga lalaking nasa loob ng itim na van? At sino ang babaeng tumawag sa kanya sa telepono noong nakaraang gabi? Tumingin si Naen sa kanyang kama, ang lugar kung saan naranasan niya ang pinakamasasayang gabi at ang pinakamamasakit na pagtataksil. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang maliit na sobrang puti na hindi niya napansin kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang susi ng isang lumang safe deposit box sa isang bangko na matagal na niyang hindi napupuntahan at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Hindi lahat ng kayamanan ay nasa briefcase ni Gerald. Ang tunay na yaman ni tatay ay ligtas. Hanapin mo ang kahon numero 40. Naramdaman ni Naen ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Numero 40, ang kanyang edad. Ang kaarawan niya na akala niya ay katapusan na ng lahat, ay simula pa lang pala ng isang mas malaking lihim na iniwan ng kanyang ama. Lumingon si Naen kay Lucas, na ngayon ay tinitingnan ang retrato ng kanilang mga magulang. Lucas, mayroon pa tayong kailangang puntahan. May iniwan si tatay na hindi nakuha ni Gerald. Sa bawat luha na pumatak sa mga kamay ko noong mga nakaraang gabi, tila ba may isang tinig na bumubulong. Ang katarungan ay hindi dumarating ng mabilis, ngunit dumarating ito ng may kasamang liwanag. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay tila nagyayelo sa balat ni Naen, ngunit ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib ay mas nangingibabaw. Kasama si Lucas, nakatayo siya sa harap ng isang mabigat na pintuan ng vault. Hawak ni Naen ang maliit na susi na nahanap niya sa sobre, ang susing tila naging huling hininga ng kanyang ama para sa kanyang kaligtasan. 15 taon siyang namuhay sa ilalim ng anino ni Gerald, naniniwalang wala siyang kahit ano kung hindi dahil sa kanyang asawa. Ngunit habang hinihintay niya ang bank manager na buksan ang safe deposit box numero 40, napagtanto ni Naen na ang kanyang ama ay mas matalino at mas mapagmahal kaysa sa inakala niya. Ang kanyang ama ay hindi lamang nag-iwan ng lupa. Nag-iwan siya ng isang kuta na hindi kailanman nagawang pasukin ni Gerald. Dahan-dahang dinala sila ng manager sa isang maliit at pribadong silid. Inilapag ang isang metal na kahon sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng metal na tumatama sa kahoy ay tila isang malakas na pintig ng puso sa pandinig ni Naen. Ma'am Naen, ang box na ito ay hindi nabuksan sa loob ng 10 taon. Ang sabi ng manager bago sila iniwan. Ayon sa huling habilin ng inyong ama, tanging kayo lamang ang maaring makakita ng nilalaman nito sa inyong ika-40 kaarawan o sa oras ng inyong matinding pangangailangan. Nanginginig ang mga daliri ni Naen habang ipinapasok ang susi. Nang bumukas ang takip, hindi tumpok ng pera o mamahaling alahas ang bumungad sa kanila. Sa halip, naroon ang isang makapal na folder at isang maliit na recording tape na luma na ang hitsura. Kinuha ni Naen ang folder. Ang unang dokumento ay ang orihinal na titulo ng lupa sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ate, kung narito ang orihinal, ano ang isinangla ni Gerald sa bangko? Mabilis na binasa ni Naen ang mga papeles. Ang kanyang ama, na noon pa man ay may hinala na sa ambisyon at kasakiman ni Gerald, ay gumawa ng isang paraan para protektahan ang pamilya. Ang titulong hawak ni Gerald ay isang trust title lamang na walang kapangyarihang maibenta o maisangla ng walang pirma ni Naen na dumaan sa isang partikular na abogado na hindi alam ni Gerald ay matagal nang patay. Ang lahat ng transaksyong ginawa ni Gerald gamit ang lupa ay ilegal at walang bisa. Naisahan siya ni tatay
Ang mahinang bulong ni Naen habang ang isang mapait na ngiti ay gumuguhit sa kanyang labi. Lahat ng perang nakuha niya sa bangko gamit ang lupa, siya ang mananagot. Hindi tayo mawawalan, Lucas. Siya ang mababaon sa utang. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang nakasulat sa isang lihim na kalakip ng mga papeles. Isang pagtatapat mula sa kanyang ama tungkol sa nakaraan ni Gerald. Ang asawa ni Naen ay hindi lamang isang ambisyosong lalaki. Siya ay anak ng taong sumira sa negosyo ng kanilang pamilya noong unang panahon. Pumasok si Gerald sa buhay ni Naen hindi dahil sa pag-ibig, kundi bilang bahagi ng isang mahabang plano ng paghihiganti. Napahawak si Naen sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang pagsabog ng sakit. Ang 15 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng paghihiganti na hindi niya kailanman nalaman. Ang bawat yakap, ang bawat mahal kita ni Gerald ay tila mga patak ng laso na dahan-dahang pumatay sa kanyang pagkatao. Ate, okay ka lang? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Naen. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang bagong uri ng galit. Ngayon ko lang naintindihan, Lucas. Hindi lang ako basta biktima ng pagtataksil. Ako ang premyo sa isang laro na hindi ko alam na sinalihan ko. Lumabas sila ng bangko na may dalang mga dokumentong magpapabagsak ng tuluyan kay Gerald. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit, ang abogado ni Gerald, si Attorney Meneses. Mrs. Naen, may kailangan tayong pag-usapan. Ang malamig na sabi ng abogado. Maaring nakakulong si Gerald, pero hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. May mga hawak kaming ebidensya na magsasangkot sa'yo sa lahat ng ilegal na transaksyon niya. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama niya, ibigay mo sa amin ang folder na yan. Naramdaman ni Naen ang paghigpit ng hawak ni Lucas sa kanyang braso, handang protektahan ang kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Naen sa likod ng kahit sino. Humakbang siya pasulong, itinaas ang folder at tiningnan ng diretso ang abogado. Sabihin mo kay Gerald, Attorney Meneses, ang boses ni Naen ay kasing tigas ng bakal. Ang folder na ito ay hindi lang magpapalaya sa akin. Ito ang magiging hatol ng kamatayan para sa lahat ng kasinungalingan nyo. At tungkol sa pananakot mo, huwag mong kalimutan na ako ang biktima rito. At ang biktima ay wala ng takot na mawala pa ang kahit ano. Habang papatayo ang tensyon sa pagitan nila, isang notification ang pumasok sa cellphone na ni Naen. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, bumungad ang mukha ni Cindy. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Cindy na kilala niya. Duguan ang kanyang mukha, umiiyak, at nakatali ang mga kamay sa loob ng isang madilim na silid. Ate Naen, tulungan mo ako, ang hikbi ni Cindy. Hindi si Gerald ang may-ari ng lahat ng ito. May mas mataas pa sa kanya. At ikaw ang susunod nila. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Naen sa gitna ng init ng semento, ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang folder na hawak niya ay tila naging napakabigat. Sino ang mas mataas kay Gerald? At anong uri ng laro ang pinasok niya kung saan pati ang kanyang kalaban ay nagiging biktima na rin ngayon? Ang bawat piraso ng katotohanan na nahuhukay ko ay tila mga bubog na bumabaon sa aking talampakan. Masakit ihakbang, ngunit kailangang dumaan dito upang makarating sa dulo ng aking paglaya. Nanatiling nakatitig si Naen sa itim na screen ng kanyang cellphone matapos maputol ang tawag ni Cindy. Ang imahe ng duguan at takot na mukha ng babaeng dati ay itinuturing niyang kaaway, ay tila nakaukit na sa kanyang balintataw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang babalang hindi na lamang ito tungkol sa isang sirang kasal. Mrs. Naen, ibigay mo na sa akin ang folder na yan habang nakikiusap pa ako ng maayos.
Muling nagsalita si Attorney Meneses, ang kanyang boses ay mas naging malamig at mapanganib. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang linta na gustong sumipsip sa huling lakas ni Naen. Ngunit bago pa man makakilos ang abogado, isang matikas na sasakyan ang huminto sa kanilang gilid. Bumaba si Attorney Vargas, ang kanyang mukha ay seryoso at handa sa anumang gulo. Attorney Meneses, sa tingin ko ay wala ka sa posisyon para magtakda ng kondisyon. Ang kliyente mo ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng estafa at falsification of documents. At kung balak mong gamitin ang pananakot, siguraduhin mong handa kang mawalan ng lisensya. Tiningnan ni Meneses si Vargas nang may matinding puot bago ito padabog na sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay tila isang hiyaw ng pagkatalo. Naen, kailangan nating makaalis dito, sabi ni Lucas. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakasuporta sa likod ng kanyang kapatid. Hindi naligtas. Kung sino man ang kumuha kay Cindy, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang folder na yan. Dinala nila si Naen sa isang ligtas na bahay, isang maliit na apartment na pagmamay-ari ng pamilya ni Attorney Vargas. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, binuksan nila ang recording tape na nakuha mula sa safe deposit box numero 40. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang boses ng ama ni Naen, na mahina ngunit puno ng awtoridad, ay umalingaw-ngaw sa silid. Naen, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras na kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa pamilya ni Gerald. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, ang tunay na utak sa likod ng lahat. Siya ang babaeng sumira sa ating kumpanya dahil sa isang lumang alitan sa pag-ibig at negosyo. Ginamit niya ang kanyang anak para ubusin ang natitira nating yaman. Mag-iingat ka, anak. Si Victoria ay tila isang ahas na nagtatago sa ilalim ng mga rosas. Nabitawan ni Naen ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang nadarama. Doña Victoria. Ang biyenan niyang tila isang santo sa kabanalan kapag kaharap ang ibang tao, ngunit palaging may matatalim na salita para sa kanya sa tuwing sila ay mag-isa. Ang babaeng palaging nagpapaalala sa kanya na utang niya ang lahat kay Gerald. Si Doña Victoria, bulong ni Naen. Siya ang higher power na tinutukoy ni Cindy. Siya ang nagpapatakbo ng lahat at si Gerald ay isa lamang na sunod-sunod na sundalo. Isang matinding hapdi ang gumapang sa puso ni Naen. Ang 15 taon na akala niya ay pagbuo ng pamilya ay isa palang mahabang proseso ng pagkatay sa kanyang dangal na pinlano ng isang babaeng puno ng puot. Sa kabila ng lahat ng sakit, tumayo si Naen. Lumapit siya sa kanyang ina, si Aling Rosa, na kanina pa tahimik na umiiyak sa sulok. Lumuhod si Naen sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na puno ng kulubot at pagod. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang basang bimpo at pinunasan ang mga kamay ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pagpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad. Nay, huwag na kayong umiyak. Hindi natin kasalanan na naging mabuti tayo sa mga maling tao. Pero simula ngayon, wala nang kukuha ng kahit ano sa atin. Babawiin natin ang lahat. Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, nakita niya ang katatagan ng kanyang yumaong asawa sa mga mata ni Naen. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng pagkakataong pinilit kitang magtiis. Ngumiti si Naen ng mapait. Tapos na ang pagtitiis, Nay. Ngayon ay oras na para sa pagtutuos. Humarap si Naen kay Attorney Vargas at Lucas. Kailangan nating mahanap si Cindy, hindi dahil sa gusto ko siyang iligtas para sa sarili niya, kundi dahil siya ang tanging saksi na maaring magturo kay Victoria. At ang folder na ito,
Ito ang gagamitin nating pain. Habang naghahanda sila, tumunog ang doorbell ng apartment. Ang tunog ay maikli, ngunit paulit-ulit, tila isang babala. Sumilip si Lucas sa siwang ng pinto at biglang nanigas ang kanyang katawan. Ate, nasa labas sila. Isang itim na sobre ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto. Nang buksan ito ni Naen, tumambad ang isang litrato, ang litrato ng kanyang ina, na pinalilibutan ng mga lalaking nakaitim habang ito ay papunta sa apartment kanina. At sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangungusap sa pulang tinta. Ang folder o ang buhay ng iyong ina. Mayroon kang isang oras, Naen. Magkita tayo sa lumang bodega sa pier. Tumingin si Naen sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa folder. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang laban ay hindi na lamang legal. Ito ay naging isang madugong laro kung saan ang kanyang pamilya ang nakataya. Attorney Vargas, tawagan mo ang lahat ng koneksyon mo. Ang utos ni Naen, ang kanyang boses ay tila isang general na handa ng sumabak sa huling digmaan. Lucas, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa bodega, pero hindi natin ibibigay ang gusto nila. Anong balak mo, ate? Tanong ni Lucas. Gagamitin natin ang itinuro sa akin ni Gerald. Ang malamig na sagot ni Naen habang kinukuha ang isang maliit na bote ng lason na ginagamit sa mga peste sa bukid na nakita niya sa kusina. Ang sining ng panlilinlang. Ang kapal ng mukha mong tumapak dito, Naen. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa anak ko, akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng payapa? Isang hamak na tagapagsilbi ka lang na pinalad na makapasok sa pamilya namin, pero tinuklaw mo ang kamay na nagpakain sa'yo. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng lumang bodega sa pier. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling itim na terno at mga perlas na tila hindi nababagay sa madumi at maalikabok na paligid. Sa likod niya, nakita ni Naen ang kanyang ina na si Aling Rosa, nakatali sa isang silya, at si Cindy na nakasalampak sa sahig, nanginginig sa takot. Napatigil si Naen sa may pintuan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Victoria. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng takot, ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang sa kanya ng lahat ng pagkukunwari ng pamilyang ito. Nararamdaman ni Naen ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na naghuhudyat ng huling laban. Dahan-dahang itinaas ni Naen ang folder na hawak niya. Ang bawat pahina sa loob nito ay ang katotohanang pilit na ibinaon ni Victoria sa loob ng 3 dekada. Hindi ko tinuklaw ang kamay na nagpakain sa akin, Doña Victoria. Ang boses ni Naen ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi niya akalaing taglay niya. Dahil ang totoo, ang pagkaing ibinigay niyo sa akin ay galing sa pawis at dugo ng mga magulang ko na ninakaw ninyo. Binigyan niyo ako ng bubong sa itaas ng aking ulo, pero ginawa niyo naman akong bilanggo sa loob ng 15 taon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Lumapit siya kay Naen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang yaman ay para sa mga taong marunong humawak nito. Ang mga magulang mo ay mahina, gaya mo. At si Gerald, ang anak ko ay sadyang nagkamali lang ng pinili. Pero huwag kang mag-alala, Naen. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang folder na yan, sisiguraduhin kong mawawala ka na sa landas namin, kasama ang madaldal mong ina. Tumingin si Naen sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Aling Rosa, ngunit nakita rin niya ang pagsisisi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Naen ang isang matinding lumbay. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa dangal na matagal nang ipinagkait sa kanilang pamilya. Ibigay mo na ang folder, Naen. Please! Ang higbi ni Cindy mula sa sahig.
Gagawin nila ang sinasabi nila. Wala silang puso. Huminga ng malalim si Nain. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng isang lumang crate sa pagitan nila ni Victoria. Narito ang folder. Pakawalan mo ang nanay ko at si Cindy. Iyan ang usapan. Habang dahan-dahang lumalapit si Victoria para kunin ang dokumento, isang matunog na yabag ang narinig mula sa madilim na sulok ng bodega. Lumabas si Lucas kasama si Attorney Vargas at ilang mga lalaking nakauniporme. Hindi lang folder ang dala namin, Doña Victoria. Ani Lucas, ang kanyang boses ay puno ng galit na kinimkim ng 10 taon. Dala rin namin ang katotohanang matagal mo nang kinatatakutan. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Bigla niyang hinablot ang folder at mabilis na binuksan ito. Ngunit sa halip ng mga titulo at ebidensya ng kanyang krimen, ang bumungad sa kanya ay mga puting papel na walang nakasulat. Sa gitna ng mga papel, may isang maliit na device, isang live transmitter. Naka-broadcast ang lahat ng sinabi mo, Victoria. Ang malamig na pahayag ni Attorney Vargas. Mula sa pag-amin mo sa pagnanakaw sa pamilya ni Nain hanggang sa pagbabanta mo sa buhay nila, ang buong social media at ang istasyon ng pulis ay nakikinig sa atin ngayon. Ang mukha ni Victoria ay biglang namutla. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang mga puting papel ay nagkalat tila mga talulot ng bulaklak sa isang burol. Napaurong siya. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang perlas na kwintas na tila ba ito ang magliligtas sa kanya. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako si Victoria Montemayor. Ang hiyaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang paos na huni na lamang sa gitna ng malawak na bodega. Mabilis na kinalagan ni Lucas si Aling Rosa habang si Nain ay lumapit kay Cindy para tulungan itong tumayo. Sa kabila ng lahat, hinawakan ni Nain ang kamay ni Cindy. Isang simpleng pagdampi na nagpapakita na sa dulo ng lahat, ang pagpapatawad ay mas matimbang kaysa sa paghihiganti. Tapos na, Victoria, ang sabi ni Nain habang pinapanood ang pagpasok ng mga pulis sa bodega. Ang tori mo ay gumuho na at ang anak mong si Gerald, masasanay din siya sa dilim ng selda, gaya ng pagkakait niyo sa akin ng liwanag sa loob ng maraming taon. Habang pilit na isinasakay si Victoria sa sasakyan ng pulis, lumingon si Nain sa dagat. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa abot tanaw. Ramdam niya ang pagod sa kanyang buong katawan, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang dibdib ay hindi na mabigat. Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang kapayapaan, lumapit si Attorney Vargas sa kanya na may dalang isang masamang balita. Nain, tumakas si Gerald sa ospital kung saan siya dinala matapos siyang atakihin sa puso sa kulungan. Hindi siya mahanap ng mga pulis. Ang kaba sa dibdib ni Nain ay muling nagbalik. Tumingin siya sa malayo at doon, sa gitna ng mga container van, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang aninong may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang baril. At ito ay nakatutok ng diretso sa puso ni Nain. Narinig ni Nain ang pagsigaw ni Lucas ng kanyang pangalan, ngunit tila huminto ang mundo. Ang bawat hininga niya ay naging mabagal. Ang kanyang ika-40 kaarawan ay hindi pa pala natatapos. Sino ang tatamaan ng huling bala ng paghihiganti? Si Nain ba na handa nang magsimula ng bagong buhay? O ang pangarap ng isang pamilyang pilit na binubuo muli? Kasalanan mo ito, Nain. Ninakaw mo sa akin ang lahat. Ang yaman ko, ang dangal ko, ang buhay ko. Lahat ay kinuha mo. Ang boses ni Gerald ay tila huni ng isang hayop na nasusukol, paos, nanginginig, at puno ng desperation. Nakatayo siya sa pagitan ng mga kalawanging container van. Ang kanyang suot na suit ay madumi na at punong-puno ng mantsa. Malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante na ipinagmamalaki niya noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang baril na hawak niya ay nanginginig habang nakatutok sa dibdib ni Nain. Hindi gumalaw si Nain.
Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa kanyang mukha, tinatangay ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya sa loob ng 15 taon. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim at nakakangilong pagkapagod. Hindi ko ninakaw ang buhay mo, Gerald. Ang boses ni Naen ay kasing tahimik ng dagat bago ang unos. Ibinigay mo ito sa kasakiman mo. Pinili mong ipagpalit ang katapatan sa panandaliang kinang ng alahas at kapangyarihan. Ang baril na yan ay hindi magbabalik ng yaman mo. Magdadagdag lang yan ng bigat sa kaluluwa mong matagal na ring patay. Tumahimik ka, hiyaw ni Gerald habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay habang ako ay mabulok sa kulungan? Kung mawawala ako, isasama kita. Narinig ni Naen ang mabilis na yabag ni na Lucas at ng mga pulis mula sa likuran. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay bilang hudyat na huwag silang lalapit. Alam niya ang takbo ng isip ni Gerald. Ang lalaking ito ay nabubuhay sa pride at ang tanging paraan para matalo siya ay ang ipakita sa kanya ang kawalan ng kanyang halaga. Sige Gerald, kalabit mo ang mitya. Hamon ni Naen habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng baril. Pero bago mo gawin yon, tingnan mo ang iyong sarili. Wala nang humahanga sa'yo, wala nang natatakot sa'yo. Kahit si Cindy na sinasabi mong mahal mo ay tinalikuran ka na. Mag-isa ka na lang, Gerald. At ang kamatayan ko ay hindi magiging tagumpay mo. Ito ang magiging huling selyo ng iyong kabiguan. Napatitig si Gerald sa mukha ni Naen. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa pier ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nakita ni Naen ang panginginig ng panga ni Gerald, ang unti-unting paglabas ng luha sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa kanyang sariling pagkatalo. Dahan-dahang ibinaba ni Gerald ang baril. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, at ang lakas na kanina ay tila nagpapatayo sa kanya ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa maduming semento. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga kamay habang humihikbi ng malakas, isang hiyaw ng isang taong tuluyan nang nawalan ng mundo. Mabilis na lumapit ang mga pulis para pusasan si Gerald. Habang pilit siyang itinatayo, lumingon siya kay Naen sa huling pagkakataon. Wala na ang puot sa kanyang mga mata. Tanging isang malaking kawalan na lamang ang natira. Patawad, Naen! Ang mahinang bulong niya, ngunit ang hangin ay mabilis na tinangay ang kanyang salita. Tila ba ayaw na itong pakinggan ng langit. Lumapit si Naen sa dulo ng pier. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang singsing na ito ay simbolo ng 15 taon ng kanyang buhay. Ang mga gabing siya ay nagtiis, ang mga araw na siya ay nagpakahirap, at ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng kasinungalingan. Pinagmasdan niya ang singsing sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkatapos, sa isang mabilis na pagkilos, binitawan niya ito. Pinanood niya kung paano ito lumubog sa madilim at malalim na tubig ng Maynila, lumilikha ng maliliit na bilog sa ibabaw, bago tuluyang maglaho. Paalam, Gerald. Paalam sa babaeng dating ako. Bulong niya sa sarili. Naramdaman ni Naen ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Lucas. Ate, kailangan na nating umalis. Naghihintay si nanay sa bahay. Sa totoong bahay natin. Ngumiti si Naen sa kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang basag na kristal, ngayon ay tila isang buo at matibay na bato na hindi na muling mababasag ng kahit sinong lalaki. Habang naglalakad sila palayo sa pier, ang liwanag ng araw ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang laban ay tapos na at ang kanyang bagong kabanata ay nagsisimula na. Isang kabanata kung saan siya na ang sumusulat ng sarili niyang kapalaran. Isang taon ang lumipas mula nang ang ingay ng mga sirena ng pulis
at ang amoy ng alat ng dagat sa pier ay naging bahagi ng nakaraan ni Naen. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang banayad na huni ng mga ibon at ang kalansing ng mga tasa ng kape sa beranda ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Ang simoy ng hangin dito ay amoy sampagwita at basang lupa. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay laging may pagkakataong sumibol muli, gaano man katindi ang nagdaang bagyo. Sa kanyang ika-41 kaarawan, wala nang 100 bisita, wala nang marangyang dekorasyon, at wala nang asawang nagmamasid sa bawat galaw niya nang may panghuhusga. Tumingin si Naen sa malawak na sakahan na ngayon ay muling nananagana. Sa tulong ni Lucas at ng mga dokumentong iniwan ng kanyang ama, nabawi nila ang lahat ng lupang kinamkam ni Gerald at Victoria. Ang kumpanya ni Gerald ay tuluyan ng nabura at ang bawat barya ng kanilang yaman na galing sa masama ay naibalik sa mga taong niloko nila. Ate, handa na ang tanghalian. Tawag ni Lucas habang papalapit sa kanya. Masigla na ang mukha ng kanyang kapatid, malayo sa anino ng lalaking puno ng galit noong una silang nagkita muli. Nagluto si nanay ng paborito mong sinigang. Ngumiti si Naen at tumayo. Hinaplos niya ang kanyang leeg. Wala na doon ang mabigat na alahas na simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Ang tanging suot niya ay ang maliit na krus na ibinigay ng kanyang ina. Napag-alaman niya kamakailan na si Gerald ay nasentensyahan ng mahabang taon sa kulungan, habang si Doña Victoria ay nawala ang lahat ng ari-arian at ngayon ay namumuhay sa isang maliit na pasilidad para sa mga may sakit, mag-isa at walang sino mang dumadalaw. Si Cindy naman, matapos makuha ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na bayan, malayo sa rangya at luho na pilit niyang ninakaw. Madalas itong itanong ni Naen sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Ang sagot ay hindi ang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpiling hindi na hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Napatawad na niya ang sarili niya sa pananatili ng matagal sa maling relasyon at para kay Gerald, pinatawad na niya ito sa paraang hindi na ito bahagi ng kanyang anumang emosyon. Ang puot ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan, higit pa sa inaakala niya. Ang kapayapaan para kay Naen ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kalayaang magising sa umaga nang hindi natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Kapayapaan ang makitang masaya ang kanyang ina at kapatid at ang malaman na ang kanyang dangal ay hindi na muling mabubura ng kahit na sinong lalaki. Ang kwento ni Naen ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa katapatan ng iyong asawa o sa kinang ng mga alahas na suot mo. Ang tunay na lakas ay nasa loob mo, naghihintay lang na magising. Huwag matakot na basagin ang kristal ng maling katapatan upang mahanap ang brilyante ng iyong sariling pagkatao. Ang edad na 40 ay hindi dulo ng kalsada. Ito ay ang rurok ng iyong karunungan kung saan maaari kang magsimulang muli ng mas matatag at mas maganda. Sa huling sulyap ni Naen, sa retrato ng kanyang ama sa sala, ibinulong niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Salamat, tatay. Ligtas na kami. Lumakad siya patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay ang kanyang tunay na pamilya. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang katiyakan. Wala na ang takot, wala na ang anino. Tanging ang liwanag ng isang bagong simula ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao.